mabawi si Alexandra Marcos! Frustrated na sigaw ni Natalie. Matinding galit ang kanyang nararamdaman. We're already outnumbered. Wala na tayong magagawa kung hindi ang magtago na lang muna pansamantala. She will come to me, Natalie. Nasa akin si Damon. Buong puso niyang tiwala sa sarili. Bumaba ng sasakyan si Natalie kaya sumunod siya. Samantalang nasa backseat pa rin si Damon kasamang isang tauhan nila. That's your only chance to get her, Marcus. Hindi mo ba naintindihan? Ngayon sirang-sira ng tiwala niya sa'yo. Napatunayan mo pa sa kanya na hindi mo anak ang mga batang yon. Why did you admit it? Inihilamos ni Marcus ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Pagod na siya. Pero hindi na sila pwedeng bumalik sa mansyon nila Cassandra dahil mapapahamak ang pamilya nito kung doon pa sila tutuloy. Kaya ngayon ay nasa biyahe sila paalis ng Sicily. Nawala nila ang mga tauhan ni Garrett at James. Mabuti na lamang at nakapag-emergency landing sila sa isang hotel. May pagkakataon pa silang dumaan sa fire exit noon at tuluyang maiwala ang mga sumusunod sa kanila. She already knew Natalie. Sigurado ako sinabi na sa kanya ni Garrett ang totoo. Bumuga ng marahas na hininga si Natalie. Humarap ito sa kanya. Matalim ang mga mata. We have to change our plan. Aalis kayo. Isama mo anak ni Alexandra. Hindi natin kayang lumaban sa mga tauhan ni James ngayon. You already lost your chance, but we will find another one. Sa ngayon kailangan mo umalis. Kailangan mo magtago ka. I will help you to fly to Mexico. May kilala akong tutulong sa'yo doon. Babalik ako ng Pilipinas. Paghahandaan kong pagbabalik ni Garrett. What? Gulat si Marco sa plano ng babae. Kung hindi kanya mahahanap sa buong Sicily, wala siyang magagawa. Kaya kailangan galingan mong pagtatago. Hindi natin ibabalik ang anak niya hanggat hindi pa tamang panahon. Magagamit pa natin ang batang yan. Paano si Alexandra? Anong mangyayari sa kanya? Nagtatagis ang bagang na tanong ni Marcus. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Hindi siya kailanman nabaliw sa pag-ibig kagaya na nangyayari ngayon. Wala na siyang ibang maisip kung hindi ang makasama si Alexandra. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukuha ang babae. Alam niyang kahinaan ni Alexandra ang mga bata, kaya susunod sa kanya ang babae. Babalik ito sa kanya. Ito mismo ang hanap sa kanya para makasama si Damon. Mabubuo ulit sila. Mariin siyang umiling. Hindi ako aalis. I'm going to stay. Hanggat hindi ko nakukuha ang pamilya ko. Ang asawa ko. Hindi ako aalis, Natalie. Nag-iisip ka pa ba, Marcus? Nauubos ang pasensya na tanong ni Natalie. Hindi natin kayang tapatan ang puwersa at impluwensya ni James. Oo, sa ngayon, makakapagtago pa tayo pero sa susunod na mga araw, tingin mo hindi nila tayo mahahanap? You're underestimating the power of Jameson Blake. Nagtagis ang bagang ni Natalie. Naiinis siya sa katangahan ni Marcus. Naroon ng pagkakataon hindi pa nila nito nakuha si Alexandra. Muntik pa itong mahuli. Katapusan na sana nilang dalawa. You have to learn when to quit, Marcus. Humakbang si Natalie. Madilim ang emosyon ng mga mata. Hindi ako magpapakamatay para lang mabawi mo si Alexandra. Kung may iba pa namang paraan. Sigurado akong dadalhin ni Garrett si Alexandra sa Pilipinas. Alam ko nagpaplano na siya kung paano aalamin ang nangyari noon. Kaya kailangan kong bumalik ng Pilipinas para linisin lahat ng ebidensya. Sa paraang iyon, may laban pa rin ako kay Alexandra. Kumunot ang noon ni Marcus. What are you trying to do? Kasal kami ni Garrett. Akin pa rin si Garrett sa papel. Kaya kung malalaman ni Alexandra ang bagay na yon, sigurado kung kamumuhian niya si Garrett, I will sabotage them. In that way, you can slowly take her back. Maghintay ka lang. Maghintay lang tayo. Dahil kung sa lakas at puwersa, wala tayong laban. Then we need to find another way. Humugot ng malalim na hininga si Marcus. Unti-unti niya nang nauunawaan ang plano ni Natalie. Hindi sila magtatagumpay sa persahang bawiin si Alexandra kay Garrett. Dahil mas maraming tao ang nalagas sa kanila, ilang tauhan na lang ang nakatakas at buhay pa. Mas marami ang nasawi nang sumugod sila. Kaya tama si Natalie, dapat sa ibang paraan nila bawiin si Alexandra. Kailangan dahan-dahan nilang sirain ang tiwala ni Alexandra kay Garrett nang magkusa na itong lumayo sa lalaki. Kagaya na nangyari noon.
Sa huli sa kanya pa rin babagsak ang babae. Siya pa rin ang kakailanganin nito kapag mabigo na naman at masaktan ni Gareth. He gritted his teeth. Hindi ito madali pero wala na siyang ibang pagpipilian. Mas lalong hindi sila ligtas kung nasa isang lugar lamang sila ni Gareth at James. Kailangan ay magpalamig na muna sila, magtago, magpakalayo-layo. Kaya madaling araw nang umalis sila patungo sa pier na siyang may mga lansyang pantawid patungo sa Rome. Nakatulog na si Damon sa kanyang braso dahil sa matinding pagod. Habang buhat-buhat niya ito at naghihintay na makaalis ang lansya. Si Natalie ay naroon din, naghihintay na makaalis sila. Sa oras na makarating sila sa Rome, aasikasuhin niya kaagad ang tiket patungo sa Mexico. Kung kailangan ng malaking pera, ang ibayad niya na makaalis lang ay gagawin niya. Nagtitiwala siyang kapag makaalis na sila ni Damon, ay babalik na rin si Natalie sa Pilipinas para paghandaan ang pagbabalik ni Gareth. Maghihintay na lamang siya ng tamang pagkakataon na muling makuha si Alexandra at mabubuo na ang kanilang pamilya. Hindi siya susuko, ngunit titigil siya pansamantala upang makasiguradong hindi sila maiipit. Mahirap na kalaban si Gareth, lalo pa ngayon na hawak nito si Alexandra at nilalaso ng pag-iisip. Change your phone once you're already in Rome. Call me and I will send you money. Huwag kang magkakamali na gumamit ng cards sa ibang bansa. Ako ang magbibigay ng pera. Dahil baka matrace ka ni Gareth. I know. Pagod niyang sagot. Narinig niya na alis na ang lansyang sasakyan nila ni Damon. Nagkatinginan sila ni Natalie. Tumango ito. We can still have our family back, Marcus. This is not the last time we will see each other. Sad nito sa malalim na boses. Tumango siya. I will contact you immediately once I'm already in Rome. Aniya. Tumango si Natalie bilang tugon. I will keep in touch. I'd book a ticket this morning para mamayang gabi ang alis ko pabalik ng Pilipinas. Tumitig ng mariin si Marcos sa babae. Nagtitiwala siyang maayos pa rin nila ni Natalie ang mga problemang kinakaharap ngayon. Nagawa nilang solusyonan ang mga problema noon. Magagawan ulit nila ngayon ang paraan ng mga problema. Nagising si Alexandra dahil sa marahang haplos sa kanyang buhok. Para siyang dinuduyan. Nakakahilo. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mga mata ni Athena. Mommy? Tawag nito nang makitang gising na siya. Sinubukan niyang bumangon ngunit sobrang sakit ng kanyang ulo. Sinapo niya yon at napapikit. Mommy? Umakyat si Athena sa kama. Gusto nitong yakapin siya pero nahihirapan siyang indahin ang sakit ng kanyang ulo. Bumukas ang pinto. Naabutan ni Gareth na nakaluhod si Athena sa harap ni Alexandra. Habang ang babae nakayuko at hawak ng dalawang kamay ang ulo nito. Dali-dali siyang lumapit at hinawakan ng balikat ni Alexandra. Alexandra! Ang sakit! Mahina nitong daing. Mas lalong idinidiin ang kamay sa kanyang ulo. We will call your doctor, Sandra. Aniya. Kagabi pa nang mawalan ito ng malay, kagabi niya pa rin gustong magpatawag ng doktor, ngunit dahil maraming patay ang nakakalat sa buong mansyon, kailangan nilang ilipat ni Alexandra at Athena sa isa pang mansyon para malinis nila ang una. Tinipan niya ang number ni James. Sinilyapan niya si Alexandra na ngayon ay namimilipit na sa sakit ng kanyang ulo. I need a doctor now, James. Alexandra's in pain. Bunga niya nang sagutin nito ang tawag. Bigyan mo na muna siya ng painkillers. I will call Dr. Greco. Sa bahay ko na siya papupuntahin para hindi na kailangang ilabas si Alexandra. Ani James. Make it fast. She's really in pain. Kapos siningan niyang sabi. Pagkababa ng tawag ay lumabas siya ng kwarto. Tinawag ang isang katulong para humingi ng painkiller galing sa medkit. Pero wala itong mahanap. Shit! Muli niyang tinawag ang number ni James. There's no painkiller here! Medyo frustrated na niyang sigaw. Calm down, Verado. Ani James. Huminga ng malalim sa kabilang linya. Ask someone to buy a painkiller. There's no need for a prescription. There are some drugstore down the alley. Sagot nito sa kalmadong tinig. Hinilot niya ang sentido. Shit naman talaga. Simula pa kagabi wala pa silang tulog. Maging si James hindi pa ito nakakapagpahinga kagaya niya. Pero siya, punong-puno na siya. Pasalamat na lamang siya at hindi nagiging iritado si James kahit na buong gabi silang gising. At hanggang ngayon ay may pinoproblema pa rin.
Siguro'y naunawaan nito ang kanyang kalagayan. Hindi niya maiwan si Alexandra at Athena at labis-labis din ang kanyang pag-alala para kay Damon. Hindi pa nakakatulong na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap ang gagong Marcos na yon. Huling namataan ng lalaki sa isang pier, ngunit wala silang mahanap na record kung saan nagtungong lalaki at anong lansya ang sinakyan nito. Mag-uutos na dapat siya sa isang tauhan na bumili ng gamot nang marinig niya ang matinis na sigaw ni Athena mula sa itaas at ang malakas na kalabog. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dali-dali siyang umakyat at malaki ang hakbang na tumungo sa kwarto. Naabutan niyang nakahandusay sa sahig si Alexandra habang niyuyugyug ni Athena. Umiiyak ang batang babae, takot na takot sa pagbagsak ni Alexandra. Mabilis siyang lumapit kay Alexandra at sinubukan itong buhatin. Ngunit natigilan siya nang makitang dumudugo ang ilong nito. Umawang ang kanyang labi. "Shit, Alexandra!" he called anxiously. "Alexandra!" Ngunit ayaw magmulat ng babae. Kapansin-pansin din ang biglang pamumutla ng mukha. "Mommy, wake up please!" Iyak ni Athena. Namumugto ng mga mata ng batang babae dahil kagabi pa ito umiiyak. "We have to go to the hospital, Athena. Please stay here with the maids." Pakiusap niya sa anak, binuhat niya si Alexandra, sobrang gaan nito. Hindi na siya nahirapan na dalhin sa ibaba si Alexandra. Nakita siya ng ilang tauhan na nagbabantay sa labas. "Get the car now!" Sigaw niya. "Mommy!" Sigaw ni Athena, ayaw magpaiwan. Pero nahawakan na ng isang katulong. "Mommy, please! Mommy! Don't leave me, Mommy!" Tumigil ang sasakyan sa harap ng mansyon. Bumaba si Garrett habang buhat-buhat si Alexandra na ngayon ay wala namang malay. Maingat niyang ipinasok si Alexandra sa sasakyan at kagad namang nagmaneho ang driver. Tinipan niya ang number ni James at tinawagan ng lalaki. 2 ring ay sumagot ni ito. "Shit, Garrett, you keep on calling." Malamig si Alexandra, dumudugong ilong niya at namumutla siya. "I need to bring her to the hospital." "Let your men guard the house." Naiwan si Athena sa bahay. Medyo nahilo na rin siya sa kakulangan ng tulog at sa mayat-mayang pag-aalala. Kung maaaring magpahinga lang saglit ay ginawa niya na, pero hindi niya yun maaaring gawin. Lalo pa ngayon na ganito ang sitwasyon ni Alexandra. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarating sila sa isang pribadong ospital. Binuhat niyang muli si Alexandra hanggang sa hallway ng ospital. At nakita naman agad sila ng mga nurses. Sobrang lakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang nararamdaman. Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong emosyon sa tanang buhay niya. Hati-hati ang kanyang pagkatao. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Damon dahil tinangay ito ni Marcus. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Alexandra, lalo pat hindi magandang itsura ng babae. Nag-aalala siyang baka si Athena naman ang sugurin ng isang bahay at kunin ni Marcus sa kanya. Nang mailapag niya sa stretcher sa Alexandra, agad na itinulak ng mga nurses papasok ng emergency room ang babae. Sumunod siya, ngunit hanggang sa pinto lamang siya ng emergency room dahil hinarangan na siya ng head nurse. Nagtatagis ang kanyang bagang at marinang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Malakas niyang sinuntok ang pader sa matinding galit. "I just want to have my family back. Is it too much? Bakit kailangang mangyari mga bagay na to? Shit!" Nanghina siyang sumandal sa pader. Hinilot niya ang sumasakit na sentido. Hindi pwede ngayon pa siya masiraan ng loob kung kailan siya dapat ang nagpapalakas sa kanyang pamilya. Malalim ang kanyang paghinga. Hindi niya magawang pakalmahin ang kanyang sarili. Ilang minuto nang lumabas ang isang nurse. Sinalubong niya ito. "How's the patient, miss?" Tumigil ito saglit at tumarap sa kanya. Nakamask pa rin at suot ang gloves. "I'm sorry sir, but the patient is still under further examination. There's a possibility of internal bleeding. And the doctors are still trying to find the cause of it. Excuse me, I have to get an important equipment." Mabilis na umalis ang nurse at naiwan siyang nagugulumihanan. Internal bleeding? Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Sinilip niya ang loob ng emergency room sa bintana nitong salamin. Nakahiga si Alexandra habang pinapalibutan ng mga doktor. Kinakabitan na rin ng kung ano-ano ang babae. Isang senyales na nasa kritikal na kondisyon ito. "Alexandra," puno ng pag-aalala niyang bulong sa pangalan nito. "Kamusta si Alexandra?" Bungad ni James sa kanya. Mula sa pagkakayuko, dahan-dahan siya nagangat ng tingin. "She's still in the emergency room.
There's internal bleeding. Hindi ko alam kung bakit ganun kabilis ang lahat. Inipit niya ang ulo gamit ang dalawang kamay at pumikit ng mariin. Gulong-gulo na siya. Hirap na ang kalooban niya sa mga nangyayari. How's Tina? Did you go to her? Nang hina niyang tanong. Hindi, dumiretso na ako dito para alamin ang kalagayan ni Alexandra. I actually talked to Dr. Greco. He said that if it triggered her memory in the most stressing way, something worse would happen. Baka itong tinutukoy niya. Tumuwid siya ng upo. Tinignan ng kaibigan at hindi na napigilan ang sarili. Marahan niyang inumpog ang likod ng kanyang ulo sa pader. Stupid. You're so stupid. Dahil sa kanya, napahamak na naman si Alexandra. Dahil sa kanya, nasa bingit na naman ang kamatayan ng babae. Kasalanan niya ang lahat. Siya dapat ang sisihin dahil sa pagiging makasarili niya. I don't know what to do now. I just want her back, James. I want to try another chance to take her back and our children. Gusto ko lang mahalin siya ng tama sa pagkakataong ito. Gusto ko lang bumawi. Gusto ko lang maging ama sa mga anak ko. Gusto ko lang sumaya. Bakit ang hirap? Humugot ng malalim na hininga si James. Marami rin siyang pagkakamali. Marami rin siyang ginawang hindi maganda. Mas malala pa siya kay Gareth. Kaya alam niya kung paanong pakiramdam na nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo at gusto lang humingi ng isang pagkakataon na maayos yun lahat. Gareth was given that rare chance. Akala nilang lahat wala na talaga si Alexandra. Akala nila wala nang pag-asa na maayos pa ang buhay ni Gareth. Kaya kahit delikado, tinaya niya ang kanyang buhay. Dahil alam niya ang pakiramdam na magmakaawa sa tadhana, nabigyan pa ng isang pagkakataon. Alam niya ang kahalagahan ng bihira at huling pagkakataon. Hindi alam ni James ang kanyang sasabihin. Tanging presensya niya lamang ang kaya niyang ialay sa kaibigan para damayan ito. Halos 1 oras silang walang imikan. Saka naman lumabas ang doktor. Who is the patient's family here? Tanong ng doktor. Agad na tumayo si Gareth at lumapit sa doktor. I'm the patient's husband. Nag-aalangan niya pang sagot. How's the patient, doctor? Inalis ng doktor ang suot nitong mask at tumitig sa kanya. Halata ang pagkabigo sa reaksyon ng mukha nito. Umawang naman ang labi ni Gareth kagad na nagkarera sa loob ng kanyang dibdib. How is my wife? Tanong niya. Labis-labis ang pag-alala sa kalagayan ni Alexandra. I need to be honest with you, mister, but your wife is in a critical situation. She has an intracranial hemorrhage. It occurs when a blood vessel in the brain ruptures, causing a blood to pool within the skull and put pressure on the brain tissue. This pressure can disrupt the brain's ability to function properly, leading to a range of symptoms and potentially life-threatening complications. Tumuwid ng tayo ang doktor. She already needs an immediate surgery. Dagdag ng doktor sa malalim at mabigat na tono. The surgery that we will perform is craniotomy. This involves opening the skull to access the bleeding site. We have to make an immediate action to your wife. And if you're willing to let her undergo the surgery, you have to go to the nurse station and ask for an approval surgery statement. Humugot ng malalim na hininga si Gareth. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ganun na ba ka-critical ang sitwasyon ni Alexandra? Or you still want to think about it first? Ngayon ay nawala ng emosyon ng mukha ng doktor. Tila nahihirapan at hindi na makapaghintay, ngunit nire-respeto ang kanyang desisyon. Just save her. Please. Do whatever you need to do to her, doctor. But I want my wife alive. Nanginig ang kanyang boses. We will do our best to save your wife. Saka ito tumalikod at agad na bumalik sa loob samantalang natulala pa si Gareth. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Nanghihina siyang bumalik sa kanyang kinauupuan. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata dahil sa matinding takot na nararamdaman para sa kaligtasan ni Alexandra. Ako nang kukuha ng papeles sa nurse station. Ani James na makitang kanyang reaksyon. Hindi na siya sumagot. Tinignan niya lang ang kaibigan at dahan-dahang tumango. Nang mawala sa kanyang paningin si James, nanghina naman ang kanyang buong sistema. Tinakpan niya ang kanyang mukha at mariin na pumikit. Sobrang hirap na huminga. Parang may nakadaga na malaking bato sa kanyang dibdib. Kung kailangan ni Alexandra na operahan, ibig sabihin nun ay malaki ang naging komplikasyon sa utak nito. Naramdaman niyang nababasa ang kanyang palad at nag-iinit ang nakapikit niyang mga mata.
Hindi niya namamalayan na umiiyak na pala siya. Shit. Naalala niya kung gaano siya kamiserable nang mawala sa kanya si Alexandra. Parang gumuho pa unti-unti ang kanyang mundo. Parang dumilim ang buong paligid simula nang mawala ito sa kanya. Ngayon ay parang unti-unti na namang sinisira ang kanyang bait dahil sa mga nangyayari sa kanila. Bakit ganoon? Bakit masyadong madayang kapalaran? Pinagtagpo muli sila para sirain lang? Pinakita sa kanya si Alexandra para mas durugin siya lalo? Bakit? Hindi niya alam na yumuyugyug na pala ang kanyang balikat dahil sa matinding pag-iyak. Hindi siya kailanman umiyak ng ganito sa pampublikong lugar, but he was so afraid to lose her again. Maisip niya lang na pwedeng mawala ulit sa kanya si Alexandra na babaliw na siya. Hindi niya kaya, hindi niya kakayanin. God, how I didn't know that I've learned to love her even more. Na kahit naniwala siyang wala na ito, mas minahal niya pa pala, lalo ang babae. Bumalik si James, dala ang dokumentong kailangang pirmahan ni Gareth. Naabutan niya nakayuko ang lalaki, nakatakip ang dalawang kamay sa mukha nito. At yumuyugyug ang balikat dahil sa pag-iyak. Natigilan siya. Hindi niya alam kung lalapit pa ba o aalis na muna. Hindi siya sanay, hindi niya kailanman nakitang ganito kahina ang kaibigan. Hindi niya alam na marunong palang umiyak ang isang Gareth Rainverado. Hindi siya umalis, bagkus na natili siya sa kanyang kinatatayuan. Hinintay niyang magangat ito ng tingin at matapos. I couldn't judge him. Bulong ng kanyang isip. Dahil kahit siya, umiyak na rin. Hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki ang mga luha. Parte yun ng pagiging tao at nagpapakatao lang din sila. Mapait siyang ngumiti sa sarili. Shit, kung akong nasa sitwasyon niya, I'd still be grateful to be given another chance. Kahit 1% na lang ang kakapitan niya. Kakapit pa rin siya kung ang kapalit naman nun ay mabubuo ang kanyang pamilya at may ibabalik ang babaeng mahal niya.